Hello po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po. Balikan po natin mga kabida, ito hong naging action po ng Senado doon ho sa ni-require po ng Korte Suprema sa kanila na mag-submit po ng comment within 10 days without extension mga kabida, patungkol ho dito sa isinampang prohibition and certiorari ni Vice President Sara Duterte with regard doon ho sa impeachment laban po sa kanya hindi lang po Senado yung respondent po dito mga kabida, maging itong House of Representative ang ginawa po ng Senado, instead na comment yung kanila hong isubmit po mga kabida, nag-submit po sila ng manifestation ad cautelam Ano po itong manifestation ad cautelam po mga kabida? Base ho sa dictionary po mga kabida, ang ad cautelam po ay isa po itong remedy na ginagawa po, lalong-lalo na po sa legal, na ang ibig sabihin po mga kabida ay caution, careful, at saka security Sa puntong ito po mga kabida, nag-iingat lang po ito hong Senado, since sila po yung sole judge po sa nakaambang impeachment mga kabida laban po kay Vice President Sara Duterte dahil ho dito mga kabida, meron pong tanong kung tama ba yung ginawa po ng Senado na hindi ho nila sinunod yung ni-require po sa kanila ng Korte Suprema instead na comment, ang ginawa po nila is nag-submit po sila ng manifestation ad cautelam. Eto, isa pong abogado mga kabida, nagkaroon po ng isang magandang explanation patungkol ho dito, in the person of Attorney Neil Abayon, isa sa mga sinusunod ko pong lawyer, vlogger po mga kabida, Pakinggan po natin yung kanyang explanation kung tama ba ang ginawa po ng Senado dito ho sa usapin po mga kabida ng pag-require po sa kanila ng Korte Suprema na mag-submit ng comment within 10 days. Narito po. Okay, so good everybody, I'm back for another video. So ngayon po pag-usapan natin yung pinaka-recent na nangyari po dun sa Supreme Court case na final ni Vice President Sara Duterte against the 4th impeachment complaint filed against her. Because in that case po, sumagot yung Senate of the Philippines, diba? Kasi unang-una ni-require po sila na mag-comment ng Supreme Court. However, iba po yung sinubmit ng Senate. Instead of a comment, a manifestation ad cautelam po yung sinubmit nila. So yan po yung papag-usapan natin kung tama ba yung actions na ginawa ng Senate at kung ano ba talaga yung manifestation ad cautelam. So unang-una po dyan, makikita natin na in-emphasize talaga ng Senate is that the Senate of the Philippines is the sole judge in impeachment proceedings as provided po by the Constitution. And because of that po, being the sole judge in impeachment proceedings, naisipan ng Senate na instead na comment ang isubmit or i-file nila dun sa kaso is manifestation ad cautelam na lang. Okay? So unang-una, ano ba talaga yung manifestation ad cautelam? Yung manifestation ad cautelam po, that is a manifestation po ng ibig sabihin ay nag-iingat yung party to the case. Kaya yun yung final nila. Okay? So yung manifestation, that is simply a manifestation or yung gusto pong ipaabot ng isang partido sa kaso sa korte. So in Tagalog po, ang ibig sabihin po niyan, ang Senado po natin, the Senate of the Philippines, may gusto po silang ipaabot na message sa Supreme Court at yung layunin po nun may pag-iingat po silang ginagawa. Okay? At yung rason po dyan kung bakit nag-manifestation ad cautelam or mensaheng nag-iingat yung Senate dito is because of their constitutional mandate as being the sole judge in impeachment proceedings, okay? Because one of the basic principles, one of the basic guidelines po for judges is that they must not only be impartial but they must also appear to be impartial, okay? In Tagalog pa, ang isa pong judge, ang isang huwes, hindi lang siya dapat maging patas, kundi dapat din pagtingnan siya ng publiko, mukha talagang patas siya when he handles his affairs, okay? So yan po yun. A judge must not only be impartial but he must also appear to be impartial, okay? Pag i-apply po natin yan sa situation ng Senate ngayon, kung mag-comment po sila dun sa petition na final ni Vice President Sara Duterte, ang pwede pong maging perception ng public dyan is meron silang partiality or baka po maapektuhan yung pagiging impartial nila. Kasi if you are going to make a comment po, that means you are directly commenting to a petition kung saan ikaw yung magiging judge eventually if ever matuloy po yung impeachment proceeding na yon. So hopefully nakuha po ninyo yung essence
elements ng discussion natin. Okay, so i-try ko po i-visualize in another manner. Okay, so ito po titingnan natin. Di ba si Vice President Sara Duterte po, siya yung impeachable officer na in-impeach ng lower house tapos tinansmit sa Senate. And then after niyan ngayon, si Vice President Sara Duterte, she filed a petition for certiorari and prohibition against the House of Representatives at sinama din po niya as respondent yung Senate. At ang layunin po ng kaso ni Vice President Sara Duterte is para pigilan yung impeachment trial niya kasi yung fourth impeachment complaint filed against her is unconstitutional. So yun yung case na final dito ni Vice President Sara Duterte. So kung makikita po ninyo, kung let's say itong kaso ni Vice President Sara Duterte is hindi panigan or hindi paboran ng Supreme Court, ang mangyayari po dyan, posible yan ngayon tumuloy sa Senate para mag-proceed na with the trial. And ngayon, dun papasok yung dilemma ng Senate because kung mag-comment sila dito ngayon sa petition ni Vice President Sara Duterte, their being an impartial or their appearance of being impartial could potentially be affected because of course if you comment you have to provide your comments dun sa mga allegations na binanggit ni Vice President Sara Duterte sa petition niya. So in a sense ang mangyari po niyan yung Senate pag nag-comment sila is para po kasing sasabihin nila na mali yung allegations ni Vice President because yun. So in that sense po hopefully mas naintindihan ninyo na posible nga maapektuhan yung pagiging impartial or yung appearance of impartiality ng Senate if they will file a comment instead of a manifestation ad cautelam. Okay? So dito po kung makikita natin yung final po ng Senate of the Philippines, this really shows po na they are trying to preserve and maintain their status as being an impartial judge po of a potential impeachment case against the Vice President Sara Duterte. Dito po siya yung petitioner sa kasong to na dinidiscuss natin, di ba? Because the mere fact na manifestation ad cautelam lang yung final nila, dun po makikita nyo na ayaw talaga nila mag-comment directly sa petition. So from there, from the actions of the Senate, kung ako po tatanungin na, this is my professional assessment of the actions of the Senate, makikita po natin na they are really trying their best to preserve and maintain their being an impartial judge in a potential impeachment case against the Vice President po natin. And the reason kung bakit importante po talaga na yung Senate is maging impartial talaga at ma-maintain nila yung appearance nila as being an impartial judge is because kung maapektuhan po yung pagiging impartiality ng isang judge is mababaliwala po basically yung right to due process po ng isang akusado sa isang kaso, di ba? Because kahit na po anong sunod ng mga litigants dun sa procedure, sa pag-file ng proper paperwork, pag-file on time, ganyan-ganyan, pero pag yung judge is partial naman or bias, wala rin pong kwenta lahat yun, di ba? Therefore, matatalo at madidefeat po yung right to due process ng isang litigant kung hindi ma-maintain yung pagiging impartial and the appearance of impartiality ng isang judge, okay? And that is the reason kung bakit strict po talaga yung guidelines ng Supreme Court when it involves the impartiality and the appearance of impartiality of judges, okay? And baka may magsabi po or may mag-argue dyan na hindi pa naman nagsistart yung impeachment trial, so wala pang kailangan na image na ingatan yung Senate as being an impartial judge. However, tatandaan po natin, since there is a high probability na magtuloy itong impeachment, therefore, as the senator judges, they really have to do everything they can to maintain their being impartial and their appearance of impartiality because yun nga, like what I have mentioned, stricto po talaga yung guidelines na rene-require ng Supreme Court natin regarding the preservation po of being impartial and the appearance of impartiality. Ayun, yan naman pala. Nag-iingat lang pala itong Senado mga kabida, no po, since sila po yung sole judge po dito ho sa nakambang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Para sa akin, tama po yun, ano? Nag-iingat lang talaga Ayaw po nilang meron pong impression po sa kanila na sila po ay partial, ano po. Kasi ho, yung magiging effect kasi dyan, pag sila po ay mag-submit po ng comment, lalong-lalo na po pag ito po i-contradict nila yung petition po ni Vice President Sara Duterte, maapektuhan na po mga kabida yung kanilang posisyon, no, bilang judge po ng impeachment trial, ano po, laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas, ano po. Kung maapektuhan yung kanyang impartiality po mga kabida, ano naman pong masasabi po sa kampo po ng Vice Presidente at maging yung mga supporters po niya, di ba? Mas lalong magkagulo yun, ano? At least firm po sila doon ho sa kanilang posisyon, no? Consistency ang tawag dyan, ano? Consistent po sila simula doon ho sa posisyon po ni Senate President Jesus Cordero, no? Hanggang dito ho sa posisyon po nila sa whole, mga kabida, dito ho sa usapin po ng impeachment trial, ano po, no?
sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Maganda yung pagka-explain po mga kabida ni Attorney Neil Abayon, ano po. Mahalaga kasi yung pagiging impartial ng huwes, ano po. Since sila po ay maituturing huwes, dito ho sa trial na ito. Kasi ho, every time may mga move or action po itong mga magkabilang panig po, at least wala hong duda, kung ano yung magiging tugon o action po ng impeachment court po mga kabida, kung yung pagiging impartial po nila mga kabida ay very evident, kaysa pagiging partial, pag evident yung pagiging partial po nila, baka ho magkaroon po ng kulay, sa lahat po nilang mga actions, mga kabida. So, yun lang po, wala hong problema dun sa kanila hong ginawa, At saka, makikita naman po natin, mga kabida, yung respeto ho ng Senado, sa Korte Suprema, Kahit na po hindi ho sila nag-submit po ng comment, at least naman, ipinakita po nila yung respeto po nila sa pamamagitan po ng pag-submit po ng ad cautelam, okay, doon ho sa ating mga maestrado po mga kabida sa Korte Suprema. Alam naman po natin na co-equal branch po itong dalawa, Judiciary at saka itong Congress. And part of the Congress is ito pong Senate, po. So, yun po. Maganda yung ginawa po ng Senado, ipinakita lang po nila mga kabida yung kanilang pagiging matatag para ho magiging impartial ho dito sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong comment and opinion po dito, You can comment down, at sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.